Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Ito na naman tayo. Meron na naman tayong bibigyan ng reaction dito sa mga pinagsasabi na to ni Bungit mga kabayan. At dito sa pagbubunyag ni Attorney Pantaleon Alvarez na dating House Speaker din mga kabayan. Alam ninyo, itong tinatrabaho na to ng ating Pangulo mga kabayan ay talagang wala sa hulog mga kabayan. Kasi kung mapapansin ninyo, yan ay hindi kukwestiyonin kung walang problema na nangyari diyan sa or walang anomalya na nangyari diyan sa budget na yan mga kabayan. Isipin niyo, napakatagal na natin pinag-uusapan tong budget na to. Hanggang ngayon yung pangulo na yan ay wala pa ring magandang aksyon at sasabihin mga kabayan is part down ng destabilization sa gobyerno niya mga kabayan. At kung sakali nakatigan ng Supreme Court itong petisyon na sinampa ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab ay stop ang work ng gobyerno. At ang inabit mga kabayan, bakit tayo may ganyang pangulo? Napakahinang klaseng pangulo mga kabayan. Yan pa lang ang problema, tigil na. Ay bakit hindi mo na lang i-implement kung talagang walang problema yung mga kabayan? Napakadali, i-implement mo yung dating budget, yung sa 2024, 'di ba mga kabayan? Kasi nga may problema yung budget na yan ng 2025. Noon pa mga kabayan, may questionable na dyan sa budget na yan. Anong ginawa mga kabayan ni Bungit? Instead na ipabalik or ipabusisi ng maigi sa Kamara mga kabayan dyan sa Congress, anong ginawa niya mga kabayan? Pinamadali pa niya na maipasa yung budget na yan for 2025. Kahit na may problema, kahit na may mga insertion, kahit na may mga pinagbabawasan, at instead na yung priority education, hindi mga kabayan. Napakalaki ng question dyan. Kahit yung kapatid niya nagsasabi na may anomalya, pero hindi siya mga kabayan nakinig, pinilit pa rin niya na maipasa yung budget na yan kasi pinirmahan niya mga kabayan. O sabihin na natin na walang problema yung pinirmahan niya, sa palagay ninyo, aamin ba yan mga kabayan? Si Bungit na sila naglagay diyan. Kung hindi man siya mga kabayan, mga alipuris niya. Kasi hindi niya pipirmahan yan mga kabayan kung walang problema. Tapos sasabihin niya pagka nakakatigan ng Supreme Court, stop ang trabaho ng gobyerno, stop lahat ng at sasabihin destabilization. Hindi yun mga kabayan destabilization ng government. Tinatanong lang natin na mga Pilipino, lalo na yung mga nag-file ng petisyon niya sa budget na yan, paano nakalusot yung budget na yan? Paano naging bill yan kung ganong may mga problema pa lang? Sabay ka, 'di ba mga kabayan? Napakatagal na natin pinag-uusapan tong budget na to, tapos ito ang kanya sasabihin. Pakinggan nga natin mga kabayan. Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Paano hindi mga kabayan sasabihin nito na wala silang nilabag na batas? Siyempre mga kabayan, may magnanakaw ba na umamin? Kayo mga kabayan, naaminin nyo ba na nagnakaw kayo tapos aaminin nyo, lalo pat kay Pangulo? Hindi ko mga kabayan sinasabing ninakaw niya, pero bakit mo kasi ipinasayan? Alam mo na questionable, tapos sasabihin nito, stop at cease ang mga proyekto or programa ng gobyerno. Hindi makakapagpansyon ng gobyerno kasi pagkakinatigan ng Supreme Court, walang pondo. Ay puro pondo tong mga to mga kabayan. Pondo, lagi ang habol nitong mga to. Putragis talaga mga kabayan. Kita nyo yung paliwanag ng ating magaling na Pangulo. Ay talagang mga kabayan, incompetent. So, itong Pangulo na to, yan pa lang mga kabayan, iyak na, ngal-ngal na ang Pangulo natin. Ay ano pa mga kabayan, ano pa silbi nito? Dapat ito'y bumaba na diyan sa
pagiging pangulo niya at yung mga pinagsasabi niya ano. Ang problema kasi dito mga kabayan kay Bungit walang matinong advisor, kaya siguro ganito ang utak nito o talagang ganyan talaga mga kabayan yung kanya mga padali. Isipin nyo, budget no ng Pilipinas ang tinatanong para sa mga Pilipino yan. Hindi ba pwedeng i-question kasi ka-question naman. Isipin nyo, di ba? Hindi naman magpapatotoo itong mga tulunggis na kronis niya mga kabayan na may blanco talaga. Diba? Tapos sasabihin tag dito, ano ba yan? May problema lang yung pag-print. Isipin niyo yan mga kabayan, kung paano tinutulunggi sa mga Pilipino dahil sa budget na yan. Dapat yung rally dyan mga kabayan for impeachment ng presidente, hindi doon sa vice president. Pakinggan naman natin mga kabayan, itong binunyag na to ni Pantaleon Alvarez. We are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no, and to Congressman Bebot. Please tell us, sir, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Yan, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So subject na sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signing signature ng presidente. Ngayon dito sa mga nangyari ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat, dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Tama. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. Saltiko. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon, blanco naman yung pinumahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kumpleto naman. So wala naman problema dapat. But yun nga, ang sinasabi mo kong Sid at kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oo. Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi Tama. pwedeng blanco tapos biglang nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. When you were House Speaker, kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. May krimen na nangyari doon. Yan mga kabayan, narinig nyo, di ba? Narinig ninyo sinabi ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, no? Na pag nanggaling sa plenaryo at blanco, napunta sa BICAM at blanco, dapat yung bill na pipirmahan ni Bungit, blanco rin, no? Aba ay bigla nagkaroon ng laman, no? Mga kabayan, pagdating sa Pangulo, naging kumpleto. So ayun mga kabayan, ang sabi, ngayon,
Siyempre, hindi naman to mga kabayan magsasalita kung ari walang nalalaman. Dating House Speaker yan, mga kabayan. Talagang may paglabag. Ang mali lang nito ni Bungit, mga kabayan, inalaw pa rin niya, no? Ay siguro, totoo talaga mga kabayan yung 5 billion, kaya na pirmahan yan, mga kabayan. O siya, sige, pasan nyo yan, no? Ipapasa natin yan at meron tayong pera na makukuha dyan. May makukulimba tayo dyan. Ngayon, mga kabayan, pagka kinatigan ng, ng Supreme Court, o tas aring grupo na rin ni Bungit, mga kabayan, magkakaalaman na, no? Sana'y na yan, mga kabayan, matanggal na. Huwag na tayong pumayag na nandiyan pa yan. Dapat yung rally-rally na yan, para kay Bungit, matanggal na yan si Bungit diyan. Wala tayong nakikita, mga kabayan. Ilang taon nang namumuno yan, puro pahirap ang ginagawa ng tao na yan. Ayuda, no? Ng mga tropa niya, bilyon-bilyon nang nawawala. Tunay, mga kabayan. O siya, sige na, mga kabayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa panonood natin dito sa video. At sana, mga kabayan, i-share ninyo to na kahit pa paano, mga kabayan, mapanood ng ating ilang mga kababayan na hindi pa aware, no, sa nangyayari sa gobyerno na pagnanakaw ng pera ng taong bayan. O, adios sa inyo, mga kabayan. See you sa susunod na video. At ingat kayo, mga kabayan.